Okay, so eto na nga. This vlog is all about our 8 days and 7 nights expenses sa Osaka, Japan. Ang ipapakita kong expenses dito ay good for 2. From flights, Airbnb, food, Universal Studios, hanggang sa mga tipid hacks. Lahat yan, iisa-isahin natin today. So, kung nagbabala kang mag-Japan o curious ka kung sulit ba talaga ang Osaka, this one's for you. Let's start with flight ticket. Ang round-trip ticket namin via Cebu Pacific cost 8,370 pesos per person. So in total, 16,740 pesos for 2 persons. Next, syempre, ang travel tax. It costs 1,620 pesos per person or in total, 3,240 pesos for 2. Nag-avail din kami ng check-in baggage. Papuntang Osaka, isang 20 kilograms na luggage. Then dalawang 20 kilograms naman na luggage pauwi ng Manila. Sa Cebu Pacific, ang 20 kilograms na check-in baggage cost 1,260 pesos. So, naka 3,780 pesos kami for 3 check-in baggage. Pumunta naman tayo sa mga essentials. Of course, ang una na dyan ay ang accommodation. Ang binayaran namin per person sa Airbnb ay 8,006 pesos. And good for 7 nights na yon. Medyo nakatipid kami sa Airbnb kasi 5 kaming naghati. So, in total, for 2 persons ay 16,012 pesos. If gusto mong malaman kung saan kami nagstay sa Osaka, Japan, check nyo na lang yung profile ko at na-upload ko na doon yung vlog about our Airbnb. Ang next na essential naman ay ang pocket wifi. Nag-rent kami ng pocket wifi through Klook for only 1,346 pesos. Good for 8 days na yon, kaya super sulit. Subok na namin to at ito rin yung brand na binubook namin kapag pupunta kami sa Tokyo, Japan. If gusto mo rin tong i-book sa Klook app, search mo lang ang unlimited 4G LTE Wi-Fi with free power bank. Of course, don't forget to use my Klook code KATIPIKLOOK para magkaroon ka dyan ng discounts. Next naman sa expenses ay ang attractions. Syempre, una na dyan ang Universal Studios Japan. Inavail nga pala namin yung Studio Pass plus area time entry ticket sa Super Nintendo World. And it costs 4,836 pesos per person or in total 9,672 pesos. Take note nga pala nung nakuha namin yung ticket na to ay meron kaming discount. Pwede ka rin magkaroon ng 8% discount basta i-avail mo yung discount sa creator shop ko. You can type Katipi sa Klook app then lalabas na yung Katipi's creator shop. Click mo lang yon and makikita mo na doon yung mga exclusive discounts. Or pwede mo ring i-click yung link na ilalagay ko sa taas. Then, we got the Osaka Amazing Pass. It costs 2,047 pesos each per person or 4,094 pesos for 2. Sobrang sulit to kasi may free entrance sa mga attractions and free train rides sa city. Nakagawa na nga pala ako ng separate vlog for this one. Check nyo yun para makita nyo kung ano yung mga attractions na napuntahan namin using the Osaka Amazing Pass. If you want to book this sa Klook app, search nyo lang ang Osaka Amazing Pass and don't forget to use my Klook code KATIPIKLOOK. Also, nasa creator shop ko nga din pala to. Click nyo lang yung link sa taas para mapunta kayo sa creator shop ko. For airport transfers naman, we use the Nankai Limited Express Rapid Train. Ito ang sinakyan namin from Kansai Airport to Namba Station at ganun din pabalik from Namba Station to Kansai Airport. It costs 531 pesos one way. So, papunta at pabalik, 1,062 pesos per person or 2,124 pesos for 2. Okay, sa food naman tayo. Ang estimated na nagastos namin ay 25,000. Dalawa na kami dito. Take note na good for 8 days na yon. Maraming mura at masarap na food sa Osaka, Japan. Sa budget na to, nakain na namin yung mga gusto naming kainin. Last but not the least, ang transportation. Ang estimated na nagastos namin per person ay 3,500 pesos or 7,000 pesos for 2. Actually, nakatipid na kami niyan because of Osaka Amazing Pass. Inavail namin yung good for 2 days na may free train rides. And that's it for our expenses. So, magkano nga ba ang nagastos namin per person? Oops, bago natin itotal, gusto ko lang sabihin na kapag magbubook kayo ng mga hotels, activities, or anything sa Klook app, don't forget to use my Klook code KATIPIKLOOK para magkaroon kayo ng discounts. Or you can also visit my creator shop. Ilalagay ko na lang din yung link sa comment section.
So, eto na nga, ang total na nagastos namin for 2 persons for 8 days and 7 nights sa Osaka, Japan ay 89,007 pesos. Or kung i-divide natin by 2, naka 44,504 pesos kami per pax. Kung tatanungin niyo ako kung sulit bang mag-Japan, for us, super yes. With proper planning, hindi kailangang gumastos ng sobra para ma-enjoy ang Osaka. I hope nagkaroon kayo ng idea. Kaya naman, itag mo na yung kasama mong mag-Japan at kulayan na ang drawing. Ayun lang, salamat sa panonood. Babush!